Kikinig. Nagbabalita. Naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano. Sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano. At Steve Ras. Sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Good morning! Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes ng taon, January 3, 2025. Narito ang ikalawang bugso ng ating mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 3 patay, 2 nawawala sa pag-ulan na dulot ng Shearline at ITCC. 3 weather system magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Bilang ng mga nasabugan ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon, lumobos o mahigit 500. 13 anyos na binatilyo, naputulan ng 2 kamay ng masabugan ng pinulot na paputok sa Rizal. Ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ihahain umano sa susunod na linggo. Umano'y paglustay sa confidential fund ng OVP at DepEd sa ilalim ng Vice Presidente, pinatikos. Hinihinalang underwater drone ng China na recover ng mga mangingisda sa Masbate. Sa lalawigan, batang lalaki patay matapos tamaan sa dibdib ng tumalsik na bato matapos sumabog ang iligal na paputok na Goodbye Philippines. At sa balitang sports, Pinay rhythmic gymnast Kyla Mendoza wagi ng silver medal sa Italy. Maupay nga mga kaserbisyo, good morning. Kami po ang inyong mga kasama ngayong first Friday, January 3, 2025. Happy Friday po mga kaserbisyo. Sa ngalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Ras. Sa detalye ng mga balita, unahin po natin ang lagay ng panahon. Live weather update. Sa lagay ng panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang mararanasan sa Palawan dahil sa easterlies, habang sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, asahan rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms dahil naman sa shear line. Maulap na kalangitan rin na may mataas na tsansa ng pag-ulan ang asahan ngayong araw sa Batanes dahil naman sa northeast monsoon o amihan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay naglalaro mula 24.3 degrees Celsius hanggang 30.8 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamayang 6:22 ng umaga at lulubog sa 5:39 ng hapon. Samantala 3 ang patay at 2 ang nawawala sa pag-ulan at pagbaha na dulot ng shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sinabi ni OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno na mahigit 16,000 pamilya ang apektado at mahigit 1,000 bahay ang napinsala. Apektado anya ng mga naturang weather system ang Davao Region, Region 2, 11 at 12, gayon din ang Mimaropa. Nakikipag-ugnayan ng OCD sa pag-asa para sa pagresponde sa epekto ng shearline. Radyo 630 Balita. Ito partner, mukhang magiging busy kami next week dahil ikinakasa ng ilang grupo ang posibleng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng sa susunod na linggo ihain sa Kamara ang panibagong reklamo laban sa Vice Presidente. Bukod dyan, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpaplanong i-endorso ang isa sa 3 impeachment complaint na isinampang laban kay Vice President Duterte. Ayon kay Velasco, mula sa mayorya at minorya ang mga kongresistang gustong mag-endorso ng impeachment complaints. Hindi pa naisusumite sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga impeachment complaint dahil bineberipika pa at pinag-aaralan ito ng mga abogado ng House Secretary General. Patuloy ang pangangalap ng pirma ng Makabayan Bloc para makakuha ng 1/3
ng higit 300 kongresista para diretsong i-transmit sa Senado ang impeachment complaint. Plano ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na pulungin ang mga complainant at endorser ng 3 impeachment complaint. Naghahanda rin ang Makabayan Bloc ng pagkilos bilang suporta sa impeachment complaint. Tungkol nga dyan sa impeachment complaint, sino ulit yung unang nag-complaint? Kabisado mo ba? Ang una ay from Akbayan Party List, ang pangalawa ay grupo din pero backed by the Makabayan Bloc congressman. At yung yung last yung ay yung Ambis Owa Party List and another party list din yung nag-endorso. Etong sa ika-apat, wala pang nane-name drop or sinasabi itong si House Secretary General kung sino at kung ilan ba yung magpa-file o kung ilan ba yung mag-e-endorso. So aabangan natin yan next week. Wala pang endorser. Wala pa, hindi pa sinasabi pero for sure yan kapag nag-file siguro ay meron na ding nakaabang or nakalagay na doon sa complaint kung sino yung mag-e-endorso nung impeachment complaint nga laban kay Vice President Sara Wala namang Duterte. limitasyon yung pag-file ng complaint no? Kung halimbawa umabot ng 20 complainant yan. Oo, usually naman daw kasi kino-consolidate nila yon kaya din siguro hindi pa natatransmit dahil nga aside dun sa bine-verify ay hiniintay nga kung matutuloy itong ika-apat na impeachment complaints next week. Di ba yung endorser dyan usual membro ng Kamara, di ba? Ang mga nag-endorse ng impeachment complaint ay dapat ini-endorso ng miyembro ng Kamara. ng mga congressman natin dito sa Paano pag Kamara. halimbawa umabot ng 1/3 no? Yung mga nag-endorse ng Yun yung isa sa mga pero kasi kapag nakalikom ng 1/3 ay yung ang impeachment complaint ay diretso na yon transmitted sa Senado. Para yung Senate naman ang maglilitis doon sa impeachment complaint. Abangan nga natin kung sino yung mag-file next week. Mukhang busy nga itong si Pamela Vasquez, ang aming House Sigurado yan. House reporter. Radyo 630 Balita. Dinepensa na ni House Appropriations Committee at Bicol Party List Representative Elizalde Co ang ayuda sa Kapos Angkida Program o AKAP. Sinabi ni Co na mabuting ehemplo ang AKAP sa maayos na paggamit ng pondo ng gobyerno na halos 100% ang utilization rate at walang bahid ng korupsyon. Una nang inanunsyo ng DSWD na halos 5 milyong beneficiaries ang nakatanggap ng ayuda mula sa AKAP. Pinatigos naman ni Co ang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte na anyay tad-tad ng korupsyon. Kinwestiyon ni Co kung saan ginamit ang confidential funds o baka anya ginamit sa umano'y mga extrajudicial killings. Piit pa ni Co, dapat malaman ng publiko ang katotohanan, huwag ilihis ang usapan at papanagutin ang mga lumustay sa pondo ng taong bayan at pagkawala ng mga inosenteng buhay. Radyo 630 Balita. Lumobos sa 534 ang bilang ng mga nasabugan ng mga paputok sa nagdaang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, mas mababa ito ng halos 10% sa bilang ng mga biktima ng mga paputok noong 2024. Sa naturang bilang, 356 ang nagtamo ng mga paso sa iba-ibang bahagi ng katawan, habang 28 ang naputulan ng daliri o kamay. Kuitis ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries kasunod ang boga at whistle bomb. Karamihan sa mga biktima ay edad 19 pababa. Samantala, muling nanawagan ng Department of Health ng total ban sa paggamit ng mga puputok sa mga bahay sa pagsalubong ng bagong taon. Sa panayam ng programang Gising Pilipinas, inamin ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na nadagdagan ng hamon sa regulasyon ng mga puputok dahil sa bentahan online. Hinimok rin ang kagawaran ng mga social media giant gaya ng Facebook na higpitan laban sa mga do-it-yourself videos ng paggawa ng boga. Naniniwala naman si Domingo na mas mainam na palawigin ang mga community fireworks display na mga profesional ang nangangasiwa sa mga ginagamit na pailaw at paputok. Radyo 630 Balita. Pasintami po sa mga nag-aalmusal ngayong alas 5 ng umaga, naputulan ng 2 kamay ang isang 13 anyos na binatilyo matapos masabugan ng pinulot na paputok sa Taytay Rizal. Kwento ng mga kaanak ng biktima, kagigising lang ng biktima nang lumabas at mamulot ng mga hindi pumutok na paputok sa kalsada.
isinugod pa sa ospital ng Binatilyo kung saan kinailangan putulin ang dalawa niyang kamay. Nagtamo rin ng sugat at sa tiyan at mga paa ang biktima dahil sa insidente. Samantala sa Muntinlupa naman, lasog-lasog ang kaliwang kamay ng isang 10 taong gulang na batang lalaki matapos masabugan ng pinulot na plapla. Dinala sa pagamutan ng biktima na halos madurog ang kamay dahil sa lakas ng pagsabog. 17 na ang naitala ng City Health Office Surveillance Team na biktima ng paputok sa Muntinlupa. Radyo 630 Balita. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang hinihinalang underwater drone ng China na narecover ng 3 mangingisda sa Masbate. Natagpuan ng mga mangingisda ang drone na palutang-lutang sa dagat sa layong 9 na kilometro mula sa baybayin ng bayan ng San Pascual. Dinala nila ito sa barangay na siya namang nagdala sa drone sa San Pascual Municipal Police Station. Ayon kay Colonel Circes Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, marka ng Chinese Underwater Navigation at Communication System ang markang HY-119 sa underwater drone. Pinuri ng militar ang kalistuhan at suporta ng mga mangingisda sa pagre-report ng mga kaduda-dudang aktibidad sa dagat na sakop ng teritoryo ng bansa. Radyo 630 Balita. 5:15 ng umaga, sinimulan na ng Office of the Solicitor General ang pagkansela sa birth certificate at pagbawi sa mga ari-arian ng mga dayuhang POGO worker. Sinabi ni Solgen Menardo Guevara na sinimulan na ang cancellation at forfeiture proceedings. Makatutulong anya kung may sasabatas ng Kongreso ang mas madaling proseso para hindi na dadaan sa korte. Hindi pa matukoy ng OSG ang kabuuang halaga ng mga ari-ariang ililitin ng gobyerno mula sa mga POGO. Mula nang pinakansila ng OSG ang birth certificate ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go o Guo Waping, pinuri ni Senador Riza Ontiveros ang ginagawang hakbang ng OSG. Hinala ni Ontiveros, posibleng ilang dayuhan ang gumagamit pa rin ng birth certificate na nakuha sa mga maling paraan. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat ngang bawiin ang mga ari-ariang ginamit sa mga POGO at gamitin ito para sa mga nabiktima ng human trafficking. Radyo 630 Balita. Inatasan ng Commission on Audit ang Department of Health na asikasuhin ng mahigit 1.2 billion pesos na claims ng mga ospital sa PhilHealth. Base sa 2023 COA Annual Audit Report o EDIT Report, mahigit 595 million pesos ang ibinasura ng PhilHealth ang reimbursement claim, habang halos 734 million pesos na claims ang ibinalik sa mga ospital ng PhilHealth. Ayon sa COA, nalulugi ang mga pagamutan dahil sa hindi pagbabayad ng PhilHealth ng claims. Inirekomenda ng COA sa DOH na atasan ng mga pinuno ng mga ospital na makipag-ugnayan sa PhilHealth para alamin ang status ng kanilang claims at makagawa ng aksyon para mabayaran ito. Ayon naman sa DOH, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Accounting and Billing Unit sa PhilHealth sa pamamagitan ng isang circular. Radyo 630 Balita. Mahigit 14,000 pulis ang ipakakalat ng NCRPO para sa seguridad ng pista at traslasyon ng Puong Jesus Nazareno sa January 9. Sinabi ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Abirin na 12,000 pulis ang ipakakalat sa paligid at ruta ng prosesyon. Mahabang mahigit 2,000 ang magsisilbing augmentation force. Ikinasa ang preparasyon para sa seguridad ng pista ng Puong Nazareno kasunod ng PNP Ligtas Paskuhan. Radyo 630 Balita. Daan-daang replika ng Poong Jesus Nazareno at estandarte ng mga deboto ang binaspasan ng mga pari ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Manila. Umabot sa 100,000 deboto ang nakiisa sa pagbabasbas at prosesyon ng mga replika ng Black Nazarene na bahagi ng pista ng Poong Nazareno. Pinangunahan ng Apostolic Nuncio na si Archbishop Charles John Brown ang ikatlong novena Mass sa Poong Nazareno. Inaasahan naman ang pagdagsa ng libu-libong deboto ng Poong Nazareno ngayong araw sa Quiapo Church para sa mga misa sa unang Biyernes ng 2025. Nagsimula ang oras-oras na mga misa kaninang alas 4 ng umaga at tatagal hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, First Friday Mass sa Quiapo Church ngayong araw, dinagsana ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Maynila si Trisha Lindo. Trisha, good morning! Kaserbisyo Balita Live Report.
Umarangkada na ngayong araw ang misa para sa unang biyernes ng taon dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa humili ni Reverend Father Robert Arellano, sinabi nito na itong pagbubukas sa lahat ng biyernes ng taon ay hudyat ng bagong simula at hangarin para sa sarili. Na nais umuno ng poon sa atin ay hindi mga bagong material na bagay ngunit bagong puso na puno ng debosyon. No, doon pa lamang sa alas 4 misa kanina ay pansin na natin ang dami ng mananampalataya kay Jesus Nazareno magmula sa loob hanggang sa palibot ng simbahan. Sa tansa ng PNP, pumapalo sa 2,000 ang bilang at inaasahang madadagdagan pa yan hanggang mamaya. Nagkalat rin ang mga nagtitinda ng replika ng poon, mga tuwalya at rosaryo sa gilid ng Quiapo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pang alas 5 na misa at kada oras ay magkakaroon rin ng misa. Masusundan ito ng 6 hanggang 11 a.m. sa umaga at saka itutuloy ng 12:15, 2 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi mamaya. Kaserbisyo mo Trish! sa Maynila. Yes, Steve. Kamusta naman yung lagay ng panahon dyan? Alam po natin na syempre, as we expect, maraming mga deboto o maninimba ngayon yung andyan sa Quiapo Church. Meron bang mga naninimba na nasa labas na ng Plaza Miranda at kamusta yung panahon? Ayun, Steve, puno ng mga deboto, maski dito sa labas ng Quiapo Church sa may plaza, dun sa harapan. Kanina mga 4:30, medyo nakakaranas tayo ng manakang pag-ulan. Pero sa mga oras na ito, napalakas na talaga yung ulan. May mga nakita tayong deboto na yung iba sumilong, yung iba may kanya-kanyang dala rin ng payong, yung iba kahit tuwalya na lang ang pinangsapin dun sa ulo, hindi nila alintana talaga yung panahon para lamang maka-attend talaga dun sa First Friday Mass ngayong araw. Steve? Trish, isa lamang sa akin, no? Kamusta naman yung traffic dyan at meron pa rin bang mga saradong kalsada dyan malapit sa may Quiapo Church? Unlike yesterday na merong mga saradong daan, ngayon ayon sa PNP wala namang mga isasarang kalsada at ngayon yung trapiko dito unti-unti nang bumibigat. Kaninang mga 4 a.m. hindi pa ganoon karami yung mga sasakyan pero ngayon medyo unti-unti nang bumibigat yung daloy ng trapiko dito sa dito malapit sa Quiapo Church. Pam? Okay, maraming salamat at ingat dyan, Trisha Lindo. Radyo 630 Balita. Ano sabi, parang umaambon daw sa Quiapo. Yung ba yung nabanggit ni Trisha, no? Actually, parang kanina din nung papunta ako dito sa Oo. parang medyo south banda ay nagsimula ng umambon tsaka umulan bago ako makarating dito eh. Dito rin kanina, pag papunta ko, medyo umaambon marami pa naman tao ngayon sa Quiapo Church. Sana bumuti na yung panahon dahil hanggang alas 8 ng gabi yun, yung misa, no? Oras-oras yun. Sana nga, bukod sa bumuti yung panahon, maayos din yung ating traffic, no? Kumbaga maluwag-luwag, pero inaasahan dahil biyernes nga ngayon, asahan din yung mabigat na trapiko. Sa oras po nating 5:22, ano po ni ating Pamela Vasquez. Pabati po muna sa inyo ng magandang umaga po. Go Pam, simulan mo! Eto kanina merong maagang nag-message, nagpapa-attendance check from Vancouver, Canada. At meron ding bumabate from San Juan, Santo Tomas, Batangas. At ito ang aga-aga ni Tita Lina Ho. Good morning daw sa atin at happy blessed Friday of January. Ito naman si Julius Bangalando o Bangalando. Good morning daw watching from Camarin North, Caloocan City. Good morning sa Baguio, yung mga taga Baguio. At syempre po, dyan po sa Rosario, Pasig at kay Domingo Yumul at kay Lina Ho mula po sa Plaridel, Bulacan. Dyan po sa Culion sa Palawan. Good morning po sa Maambong Baguio. Sarap siguro magbakasyon doon ngayon, no? Ang lamig siguro dun, sobra. Magbakasyon nga bukas. Biro lang. Agad. Good morning mga serbisyo dyan po sa mga taga Davao City, sa Dasmariñas City, sa Cavite, sa Makati City, sa Makati Zen. Good morning sa San Isidro, Nueva Ecija. Ito may humahabol din partners sa Camarin North, Caloocan City, Oy. Imus Cavite at Rosario, Pasig. Ayan mga serbisyo dyan lang po kayo. Hanggang alas 6 po tayo ng umaga. Tayo po ni ating Pamela Vasquez at babalik po sa aming pagbabalik. Pulis na nakapatay sa riding in tandem sa Zamboanga City, posibleng bigyan ng promotion. At 5 nalunod sa Pangasinan at La Union. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Mainit na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita.
Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at Sinat Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Magbumula ang prosesyon ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand hanggang makarating ito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa January 9, 2025, araw ng Huwebes. Pinapayuhan ng mga lalahok na sundin ang mga paalala ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Posibleng tumagal ang prosesyon kaya mas mabuting kumain muna bago umalis ng bahay at magpahingang mabuti bago ang araw ng traslasyon. Kung maaari, huwag nang isama sa prosesyon ng mga bata, buntis o hirap sa pagkilos. Tumutok din sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 para sa updates tungkol sa traslasyon ng Poong Nazareno 2025. Kaano man kahirap ang sitwasyon, handa ka pa rin nilang tulungan. Para syempre, hindi lang po sa pamilya, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Mga katanungan sa buhay, tutulungan kang makahanap ng kasagutan. Mismong volunteer na tumutulong at expert nag-train para magbigay ng rescue. Tuloy-tuloy na pagseserbisyo ang kanilang sinasandigan. Kita mo na yung pagmamahal sa trabaho, very down to earth, very humble, hindi kayo nagbabago. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Mapapakinggan sa Radyo 630 AM Band at sa bayang mapapanood sa Teleradyo Serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 4:30 ng hapon. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 AM mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? O, yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat bumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikinig. Nagbabalita. Naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Good morning! 5:27 in the morning. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 3 patay, 2 nawawala sa pag-ulan na dulot ng Shearline at ITCZ. 3 weather system magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Bilang ng mga nasabugan ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon, lumobos sa mahigit 500. 13 anyos na binatilyo, naputulan ng 2 kamay ng masabugan ng pinulot na paputok sa Rizal. Ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ihahain umano sa susunod na linggo. Umano'y paglustay sa confidential fund at ng OVP at DepEd sa ilalim ng Vice Presidente Binaticos. Hinalang underwater drone ng China na recover ng mga mangingisda sa Masbate. Radyo 630 Balita. Alas 5:28 ng umaga, tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Radsadaan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Unahin po natin sa Cebu City, patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos tamaan ng bato mula sa sumabog na ipinagbabawal na paputok na Goodbye Philippines.
Bumagos ang piraso ng bato sa dibdib at napuruhan ang puso ng biktima nang sumabog ang Goodbye Philippines. Sugatan ng 4 na kaibigan ng bata na natalsikan din ng mga bato habang nanonood ng mga nagpapaputok. Patuloy na inimbisigan ng pulisya ang insidente para matukoy kung sino ang nagsindi sa nasabing paputok. Radyo 630 Balita. Umabot na sa 41 ang bilang ng mga nabiktima ng mga paputok sa Cordillera Administrative Region sa pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. 9 sa Abra, 8 sa Baguio City at Kalinga, 7 sa Benguet, 4 sa Apayao at Mountain Province, at 1 naman ang naitalang nabiktima sa Ifugao. Wala namang naiulat na namatay. Natamaan naman ng ligaw na bala ang 16 anyos na dalagita sa Kalinga. Radyo 630 Balita. Sa Bicol, umabot na sa mahigit 30 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa Bicol Region. 5-star ang nangungunang paputok na nagdudulot ng pinsala, habang pumangalawa ang boga na sinundan ng kwitis at whistle bomb. Naitala naman ang 10 kaso ng naputukan sa Camarines Norte, kung saan 6 sa mga ito ay nagmula sa bayan ng Daet. Wala namang naiulat na namatay at insidente ng stray bullet sa lalawigan. Radyo 630 Balita. Sa Zamboanga City, patay ang 12 anyos na batang lalaki matapos na malunod at matrap sa spillway sa barangay Pasonanca. Sa investigasyon, inanod umano ang tsinelas ng biktimang si Abdulaziz Arabani, kaya't sinubukan niya itong kunin. Inanod ng malakas na agos ng ilog, napunta sa spillway na may harang na kahoy at natrap. Pinagtulungan pa umano ng mga otoridad na sagipin ang biktima pero bangkay na ng kanilang makuha. Pinag-aaralan na kung ipagbabawal ang paglangoy sa ilog na malapit sa spillway. Radyo 630 Balita. Alas 5:30 sa La Union naman, patay ang 74 na taong gulang na lalaki matapos na malunod sa Aringay Beach. Habang isinugod naman sa ospital ang 2 pa niyang kasama matapos ma-rescue ng mga otoridad. Ayon sa Police Regional Office 1, galing pang Baguio ang mga biktima. Samantala, patay ang 2 minor de edad matapos na hampasin ng malalakas na alon at malunod sa Lingayen Beach sa Pangasinan. Nasagip pa umano ng kaanak ang isa sa mga biktima pero binawian din ang buhay dahil sa hirap sa paghinga. Sa bayan naman ng Binmalay, patay rin ang 44 na taong gulang na lalaki matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Baybay Lopez. Ayon sa pulisya, dinala pa sa ospital ang biktima pero itineklarang dead on arrival ng doktor. Nananawagan naman ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko lalo't higit sa beachgoers na magdoble ingat at magkaroon ng kooperasyon sa kanila. Radyo 630 Balita. Ratsada! Ratsada! Probinsya! Bata patay matapos mabangga ng motorsiklo sa Talisay City, Cebu. Nagbabalita at nagseserbisyo si Ani Perez. Ani. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagkabangga ng motorsiklo at isang bata sa highway ng Barangay Kalahuan, Minglanilla sa Cebu. Makikita na tumatawid ang batang lalaki nang biglang humarurot ang motorsiklo. Tumilapon naman ang bata sa kalye. Sobrang bilis ng takbo ng motorsiklo, ani ni Police Captain Mark Lianza, hepe ng Minglanilla Police Station. Kagad naman dinala sa Minglanilla District Hospital ang bata pero dahil sa madaming pasa, sugat at bali ng buto, binawian din ito ng buhay matapos ang ilang oras. Sugatan din ang driver ayon sa Minglanilla Rescue Team. Batay sa investigasyon ng pulisya, 24 taong gulang ang driver na residente ng Lapu-Lapu City, Cebu. Inaalam pa nila kung nakainom ito habang nagmamaneho dahil sa kakaibang paraan ng pagtakbo ng kanyang motorsiklo. Inihain naman ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ani Perez. Ratsada! Ratsada! Probinsya! Bahagi ng tulay sa Santa Teresita sa Cagayan na pinsala bunsod ng pag-ulan. DPWH Region 2 nag-abiso naman sa posibleng pagbigat muli ng daloy ng trapiko sa Maharlika Highway sa Nueva Vizcaya. Nagbabalita ng serbisyo si Harris Julio Harris. Sa abiso ng DPWH Region 2, kanilang ipagpapatuloy sa Lunes, January 6 ang konstruksyon ng Maharlika Highway sa Nueva Vizcaya.
Dahil dito ay magpapatupad muli ng road reblocking kaya asahan ng pagbigat muli ng daloy ng trapiko. Magiging two-way traffic ang bahagi ng ginagawang kalsada sa nagsabaran sa bayan ng Jadi, habang one-way traffic na may 30-minute interval ang bahagi ng ginagawang kalsada sa barangay Kinakaw sa bayan ng Bagabag, gayon din sa Batu Bridge sa bayan ng Bambang. Matatandaan na pansamantalang ipinatigil simula December 20 ang road construction at binuksan ang dalawang linya ng kalsada para sa inaasahang dagsa ng mga uuwing probinsya sa holiday at salubong ng bagong taon. Samantala, one-lane passable ngayon ang tulay sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan matapos na masira ang lupang pundasyon nito dahil sa malakas na pag-ulan. Pinapayuhan ang mga heavy vehicles na dumaan na muna sa mga alternatibong ruta gaya ng Magapit Mission Road kung papuntang Gonzaga, Tuguegarao City. Maaari rin dumaan sa Magapit Mission Road, Aragao, Buyon, Alucao Provincial Road ang mga papuntang Santa Ana at Apari. Naglagay ng mga signages ang DPWH Region 2 para maging gabay ng mga motorista. Kaserbisyo mo sa Cagayan Valley Region, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Estrella. Maraming salamat, Haris Julio. Ratsada! Probinsya! Isang senior citizen ang patay sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Davao City. Nagbabalita at nagseserbisyo si Hernel Tocmo. Hernel? Patay ang 64 na taong gulang na lalaki matapos ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa intersection sa Carlos P. Garcia Highway sa Davao City kahapon ng madaling araw. Batay sa investigasyon ng Davao City Police, galing Barangay Panakan at papuntang Barangay Buhangin ang motorsiklo, habang papunta namang Barangay Kabantian galing Mamay Road ang isa pang motorsiklo. Pagdating sa intersection, nagbanggaan ang dalawang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay. Naisugod pa sa Southern Philippines Medical Center ang driver ng motorsiklo pero namatay lang din makalipas ang ilang oras. Sugatan naman ang driver ng isa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, maaring hindi huminto ang isa sa kanila na naging dahilan ng aksidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tocmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Ratsada! Probinsya! Anim ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa daan sa Camarines Norte at Camarines Sur. 3 sa mga biktima minor de edad. Nagbabalita sa serbisyo si Jonathan Maestrado. Jonathan. 4 ang sugatan kabilang ang 3 minor de edad sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng motorsiklo na mag-anak na edad 31 at 14 anyos ang daan papuntang sentro ng Balatan nang mabangga ang isang motorsiklo na nakapatay ang headlight habang hindi naka-helmet ang 15 at 12 anyos na sakay nito. Naisugod ng rumespondeng taga MDRRMO Balatan ng 4 na sangkot sa aksidente at nagpapagaling na. Bukod sa halaga ng pinsala sa ari-arian, inaalam pa ng PNP kung sino sa mga driver ang dapat managot. Sa Labo, Camarines Norte, sugatan din ng isang 20 anyos na tricycle driver at 21 anyos niyang pasahero nang sumalpok sa nakaparadang bus sa madilim na bahagi ng Maharlika Highway sakop ng Barangay Malasugi. Sabi ng tricycle driver, walang sapat na ilaw o signal light ang bus kaya sila sumalpok dito. Isinugod sa Provincial Hospital ang mga biktima habang sumuko at nakakulong na ang bus driver sa Labo Municipal Police dahil sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Radyo sa 630 Balita. Pinag-aaralan na ng Police Regional Office 9 ang posibleng paggawad ng promosyon kay Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano. Ayon sa Zamboanga City PNP, naka-duty si Mariano sa simbahan at pampublikong lugar para sa pagsalubong sa bagong taon nang may matanggap siyang tip na nasa paligid ng isang simbahan ang dalawang lalaki na wanted dahil sa kasong murder. Matapos matunugan ng mga suspect na sinusundan sila ni Mariano, pinagbabaril nila ang pulis na nagtamo ng tama ng bala sa tiyan habang napatay naman ang dalawang suspect matapos na gumanti si Mariano. Radyo sa 630 Balita. 5:38 na po ng umaga, gising bangon na po sa ating mga kaserbisyong may lakad po ngayon. Magdala po ng payong at maulan-ulan po ngayon ng panahon dito po sa Metro Manila at dyan po sa iba't na karatig na lalawigan. Ingat
po tayo sa pagpunta po sa ating biyahe sa Quiapo Church. Dahil marami po ang pupunta po para magsimba doon. Ang alas 8 po ng gabi yung misa-misa, oras-oras na misa. Abangan po sa aming pagbabalik. 19 anyos na dalaga at nobyo sugatan sa pananaga sa Rizal. At tonelalang basura na hakot ng MMDA sa Metro Manila matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Mga detalye sa aming pagbabalik. Dito sa Radyo 630 Balita. Mainit na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Teleradyo, serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora. Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. Sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hataw ang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capuchon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Magbumula ang prosesyon ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand hanggang makarating ito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa January 9, 2025, araw ng Huwebes. Pinapayuhan ng mga lalahok na sundin ang mga paalala ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Posibleng tumagal ang prosesyon kaya mas mabuting kumain muna bago umalis ng bahay at magpahingang mabuti bago ang araw ng traslasyon. Kung maaari, huwag nang isama sa prosesyon ng mga bata, buntis o hirap sa pagkilos. Tumutok din sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 para sa updates tungkol sa traslasyon ng Poong Nazareno 2025. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Robert Mano sa Radyo 630 Balita.
Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:43 ng umaga. Tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Umalo sa 24 na ang naresto ng pulisya dahil sa indiscriminate firing nitong holiday season. Sa tala ng PNP mula December 16 hanggang January 2, 5 ang sugatan habang 17 baril ang nakumpiska. Samantala, umabot na sa 14 ang kaso ng ligaw na bala kung saan 8 ang sugatan, 6 dito ang naitala sa National Capital Region habang 3 naman sa Zamboanga Peninsula. Radyo 630 Balita. Nakapagtala ang Department of Health ng 300 non-communicable diseases noong nakaraang holiday season. Kabilang dito ang mga kaso ng na-stroke, sakit sa puso at hika. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na karamihan sa mga pasyente ay na-stroke. Minomonitor ng DOH ang mga naturang sakit dahil sa kainan at inuman tuwing holiday season. Gayon din ang peligro sa kalusugan ng usok mula sa mga paputok. Radyo 630 Balita. Bumalo na sa higit 70,000 ang domestic at international arrivals sa NAIA sa unang araw ng 2025. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, inaasahang tataas pa ang bilang ngayong weekend dahil sa mga nag-extend ng bakasyon. Umabot naman sa record high na 50.1 million passengers ang dumaan sa Ninoy Aquino International Airport nitong 2024. Dahil dito, naniniwala ang NAIA Infrastructure Corporation, senyalis ang datos na nanunumbalik ang kumpiyansa ng mga pasahero sa air travel. Plano ng NNIC ngayong taon na lalong maayos ang airport para makasabay sa lumalakas na travel industry sa buong mundo. Radyo 630 Balita. Inaasahan ang pagdagsa sa mga pantalan ng mahigit 600,000 mga pasaherong uuwi matapos ang holiday break. Tiniyak naman ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago na handa ang mga pantalan at mahigpit ang ipatutupad na seguridad para sa kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy na naka-heightened alert ang mga pantalan habang mahigit 3,000 security personnel ang nakakalat. Payo naman ni Santiago sa mga babiyahe, planuhin na agad ang pag-uwi para maiwasan ang aberya lalo na sa mga ticketing booth. Ipinaalala rin muli ng PPA General Manager na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga flammable material, anumang matutulis na gamit, lighter at mga delikadong bagay. Radyo 630 Balita. Tuloy-tuloy lahat ang basurang nakolekta ng MMDA matapos ang selebrasyon ng bagong taon sa Metro Manila. Karamihan sa mga basura ay mga debris ng paputok at iba pang pyrotechnic devices, mga disposable container, mga stick, plastic at mga hindi naubos na pagkain na iniwan sa mga pampublikong lugar. Bukod sa mga itong may mga naipon ring mga pagkain at inumin lang galing sa mga vendor sa mga pasyalan. Taon-taon nakakolekta ng ilang toneladang dami ng basura ang mga otoridad dahil sa kabiguan ng karamihan na sundin ang CLEGO o Clean As You Go habit at pagbaliwala sa solid waste management. Radyo 630 Balita. Patay ang isang 19 na taong gulang na babae habang sugatan ang kanyang boyfriend matapos tagain ng jungle bolo ng kanyang amahin sa barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Ayon sa investigasyon, parehong nagpadalo ng mga bisita ang suspect at biktima noong bagong taon sa bahay kung saan sila nagtatrabaho bilang caretaker. Nagtalo ang mag-ama at matapos ay sinundan ng suspect ang biktima, pati ang nobyo nito saka pinagtataga. Naniniwala naman ang tita ng biktima na selos ang motibo sa krimen dahil nagsumbong na dati ang biktima sa panghaharas ng suspect. Pinaghahanap na ngayon ng lalaki na mahaharap sa kasong murder at frustrated murder. Radyo 630 Balita. Sa Quezon City naman, patay ang 24 anyos na lalaki matapos pagbabarilin at pagsasaksakin sa barangay Gulod sa Novaliches. Nagtamo ng 3 ng tama ng bala ng baril sa ulo at 2 saksak sa dibdib ang biktimang si alias Makmak. Pinaghahanap ng mga pulis ang suspect na si alias Botong. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa naturang krimen. Radyo 630 Balita. Isa sa top 5 most wanted sa Valenzuela na aresto ng mga pulis. Nagbabalita at nagseserbisyo si Gabriel Gonzalez. Gabriel?
Naaresto ng mga pulis ang 38 anyos na top 5 district level most wanted person sa Valenzuela sa ikinasang manhunt operation sa Candido Street sa Barangay Ugong. Sa bisa ng warrant of arrest na walang piyansa at supina na inilabas ng Family Court Branch 16 sa lungsod, inaresto si alias Randy na wanted sa mga kasong statutory rape, attempted rape sa isang minor de edad at 5 counts ng acts of lasciviousness o panghahalay. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Kaserbisyo mo sa Valenzuela, Gabriel Gonzalez, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita. Live Report. Dalawang high-value individual na sangkot sa illegal na droga na aresto po sa Caloocan. Nagbabalita nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico, good morning. Arestado ng Northern Police District ang dalawang high-valued individuals na hinihinala ding mga pusher kaninang madaling araw lang sa Mentors Village, Barangay 175, Caloocan City. Batay sa ulat ng pulisya, nakatira sa lugar ng buy-bust ng isa sa suspect habang dayo lang ang isa. Magkatulong umano ang dalawa sa pagbebenta ng marijuana sa asset ng pulisya. Tinatayang nasa mahigit 36 kilograms ng hinihinalang marijuana ang nasamsam ng mga otoridad kasama na ang high-grade kush na nagkakahalaga ng nasa mahigit 4 million pesos. Nasa kustodiya na ng Northern Police District ang mga suspect. Kasisyo mo sa Caloocan City, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat si Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Timbog ang 5 dayuhan na sangkot sa robbery, carnapping at illegal possession of firearms sa Makati City. Unang nahuli sa isang parking lot sa Amorsolo Street sa Makati, ang isang Chinese na suspect sa pagnanakaw at pagkarnap ng sasakyan ng isang negosyante. Sunod na dinakip ang isang Malaysian at 3 pang Chinese na kasabwat ng unang suspect. Lumabas sa investigasyon na nakitira ang 2 sa mga suspect sa negosyante matapos mawala ng trabaho sa pagsasara ng mga pogo sa bansa. Kinasuhan na ang 5 dayuhan ng robbery at illegal possession of firearms. Todo bantay ngayon ng Makati Police sa mga Chinese na dating pogo worker at ngayon sangkot sa mga krimen. Radyo 630 Balita. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang kanyang bayaw matapos pagbabarilin sa loob ng bahay sa Dasmariñas, Cavite. Lumalabas sa investigasyon na hinabol ng 2 sospek ang mga biktima sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon. Ikinamatay ng isa sa mga biktima ang tama ng bala sa ulo at tinamaan naman sa mata ang isang nasugatan. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, nakatanggap ito ng banta sa buhay nitong Disyembre. Patuloy na inimbestigahan ang motibo sa krimen at itinutugis na rin ang mga namaril. Radyo 630 Balita. Arestado ang isang construction worker na top 3 most wanted sa Las Piñas City dahil sa kasong acts of lasciviousness. Dinakip si alias Richard sa loob ng kanyang bahay sa Santa Rita compound sa Barangay Talon 1. Inilabas ng Las Piñas City RTC ang warrant laban sa suspect na may piyansang 200,000 piso. Nakadetene na ngayon si alias Richard sa Las Piñas City Police Custodial Facility. Radyo 630 Balita. At sa aming pong pagbabalik, Tesla Cybertruck sumabog, isa ang patay. At sa sports, Houston Rockets Phil-Am guard Jalen Green hindi isinasantabi ang posibilidad na maglalaro sa Gilas, Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa muling pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Magbumula ang prosesyon ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand hanggang makarating ito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa January 9, 2025, araw ng Huwebes. Pinapayuhan ng mga lalahok na sundin ang mga paalala ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Posibleng tumagal ang prosesyon kaya mas mabuting kumain muna bago umalis ng bahay at magpahingang mabuti bago ang araw ng traslasyon. Kung maaari, huwag nang isama sa prosesyon ng mga bata, buntis o hirap sa pagkilos. Tumutok din sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630
para sa updates tungkol sa traslasyon ng Poong Nazareno 2025. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo sa Istreta para sa mamamayan. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 09192783,000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Balita sa labas ng bansa, isa ang patay habang 7 ang sugatan sa pagsabog ng isang Tesla Cybertruck sa harap ng Trump International Hotel sa Las Vegas. Ayon sa mga otoridad, isang active duty na sundalo ang driver ng truck at iniimbestigahan na ang posibleng koneksyon ng insidente sa terrorist attack sa New Orleans sa parehong araw. Tiniyak naman ni Tesla CEO Elon Musk na hindi ang truck ang sumabog at posibleng may kargang mga paputok o bomba ang driver sa loob. Samantala, umabot sa 338 ang bilang ng mga binitay sa Saudi Arabia nitong 2024. Halos doble ito sa bilang noong 2023 na umabot sa 170. Kamakailan, binitay sa Saudi Arabia ang 6 na Iranian matapos mahuling nagpupuslit ng hashish. Radyo 630 Balita. Sports Balita. Sa ating balitang sports, nagpakitang gilas si Pinay rhythmic gymnast Kyla Mendoza sa International Rhythmic Gymnastics Competition sa Italy. Silver medal ang ibinulsa ni Mendoza sa ball apparatus event, habang bronze medal naman para sa individual all-around. Samantala, hindi naman isinasantabi ni Houston Rockets guard Jalen Green ang posibilidad na maglaro para sa Gilas Pilipinas. Pero nilinaw ni Green na nais niya munang makapaglaro at manalo ng gold medal para sa Amerika bago tuluyang sumabak sa gila. Nauna na naglaro para sa American Youth Team si Green, kung saan 3 beses siyang naugwagi ng gold medal at itinanghal pang MVP noong 2018 FIBA Under-17 World Cup. Radyo 630 Balita. Partner. Ano ba yan? Napasearch ako, ito, ano na pala siya, powdered marijuana. Ano tawag? Hashish. Hashish. That's Hashish. powdered marijuana. Oh, okay, yun pala yun. May mga bago tayo natutunan na terminology dito. Pero good morning mga kaserbisyo. Ang oras po natin 5:57 ng umaga. Magandang umaga po sa ating mga kaserbisyo na nanonood po sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa mga social media po ninyo. At syempre po sa nakikinig po sa Radyo 630, 630 kHz AM band po yan. May babatiin ka pa, partner? Meron? Ito, may bumabate from City of San Fernando, Pampanga. Meron din nanonood from Taiwan. Naku, gusto ko pa naman magbakasyon dyan. Napakaganda ng lugar na yan. Ito, good morning din po sa ating mga kaserbisyong si Montea, kay Nona Damian, kay Alfredo si Magdalera. Good morning. Good morning din po sa aking
sa pamangkin o sa pinsan ng aking si Twinkle. Si Twinkle, happy birthday. Happy birthday tuloy. Good morning, good morning. Good morning! November pa pala yung birthday ni Twinkle. Ang aga ng bate. Oo nga eh. In advance na. Oo. Kay Nidsi Lazaro, good morning po sa aking tita. At syempre po kay Lola Ineng, ang aking lola, na masarap magluto ng sinigang. Good morning, good morning. Good morning! Ano pa? Ito si Lenny Babas, good morning sa ating dalawa daw partner at pabati Hoy. sa kanyang asawa na kay RD Babas. Good morning po. O paano mga kaserbisyo? Ingat po tayo sa ating mga biyahe ha. Sa mga babiyahe, magsisimba po sa Quiapo Church. Magdala po ng payong. Mag-ingat po. At yan na po ang Radyo sa Estrada Balita ngayong Biyernes, January 3, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable social media I1 TFC. Ako po si Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo sa Istrenta sa Mega Manila sa pangalan po ni Robert Mano. Ako po si Pamela Vasquez. Susunod na po ang magandang binibini, Doris Bigornia at si Yusek Christian Yosores sa Gising Pilipinas! Happy weekend mga kaserbisyo! Bye-bye! Happy Friday! Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang